Good morning, Gratefuls! Welcome back sa Keith and Sherlyn TV. For today, pag-uusapan natin ang mga pagkain na nakatatalino or kung hindi makatalino ay makabigay ng sustansya sa iyong isip para mas maging aktibo ang iyong utak, ang iyong isip. Now, disclaimer or paalala, hindi porkit kinain mo ito ay tatalino ka na agad-agad. Siyempre, isang factor lang ito na makatutulong para mas maging matalas ang iyong isipan. So, ano pa bang hinihintay natin? Simulan na! Ayan, so nasa labas tayo ngayon na para mas refreshing, 'di ba? Para mas mag-function ang ating mga isip. Siguro napanood mo na or kung hindi mo pa napapanood, gumawa kasi ako ng video kung paano ba i-level up ang isip, paano tumalino. Ito yung link nun. At click nyo lang yan para mapanood at kadugto nga ito kung ano ba yung mga dapat kainin para mas maging aktibo ang ating isip. So food number 1 ay itlog. Eggs. Ito ay mayaman sa vitamin B12 at folic acid at ito ay kilala na nakapagpapababa ng homocysteine. Kapag mataas ito sa isang tao ay maaaring makapagdulot ito ng stroke. So para mapababa ito ay kakain tayo ng itlog. At ang itlog daw ay nakatutulong para mapabagal ang cognitive impairment o yung pagkakaroon ng mga sakit sa isip tulad ng pagkamalilimutin at Alzheimer's disease. Nakatutulong din ang itlog upang malabanan ang mga ganitong uri ng sakit sa pag-iisip kasi nga sa baon nitong vitamin B12. Base din sa isang pag-aaral ay pag-alaman na ang mga taong mahilig kumain ng itlog ay mas mabagal manuyo ang kanilang utak. At kapag ang ating utak ay hindi tuyo, ito ay the more na mas mamasa-masa, ay the more din na mas may kakayahan kang makapag-aral at matuto. So next time na mag-almusal ka, why not lagyan mo ng itlog, 'di ba? Prito, nilaga or poached egg. Yan ay pagkain ng ating isip. Next naman ay ang avocado. Ang avocado ay mayaman sa tinatawag natin na healthy fats. At tumutulong ito na maging maayos ang sirkulasyon ng dugo at ng oxygen sa ating utak. At kapag nangyari yon na maayos ang flow ng dugo at oxygen sa isip natin, ay maiiwasan ang mga stroke. At sa pamamagitan din ng pagkain ng healthy fats na matatagpuan natin sa mga prutas tulad ng avocado, ay maiiwasan ang mga sakit tulad ng stroke at mas bababa ang ating stress levels. At alam naman natin, di ba, na kapag hindi stressed ang isang tao or less stressed na nararanasan niya at nararamdaman, ay mas kaya niyang matuto, mas kaya niyang matutuhan. Kumbaga kasi itong avocado ay tumutulong malangisan yung ating isip. Di ba, kumbaga sa makina merong kinakalawang na. So, ang avocado tumutulong ito para lagyan ng oil, lagyan ng healthy fats and oils ang ating isip. Gratefuls, ito yung mga pagkain na pwedeng makapagpatalino sa iyo pero hindi nga ito sapat. Kung gusto mong malaman kung paano ba dapat mag-aral at kung ano yung mga tips, paano nakatulong sa akin ang split ends, kung bakit ako graduate as an honor student nung college, click mo tong video na to at panoorin mo kung paano. Now, let's move on to our food number 3, dark chocolate. Ang dark chocolate ay mayaman sa PEA na kapag marami kang PEA ay hinihikayat nito ang utak mo na mag-release ng endorphins. Kapag madaming endorphins na nire-release ang utak, ibig sabihin mas nagiging active ka. So kapag nag-aaral ka, ay mas ma-absorb mo yung mga binabasa mo, yung mga pinapakinggan mo. 'Di ba may mga mood ka na parang ang dali mo maintindihan, may mga mood ka naman na parang wala nangyayari, di ba? So, tulungan ng sarili, pwede kang mag-snack ng dark chocolate. Now, siguro tanong ng iba, ma'am, ano po bang kaibahan ng dark chocolate sa white chocolate? Yung dark chocolate kasi, ay kahit kulay puti yun, kung maging kulay puti man siya, ay may halo kasi itong konting elements ng alak. So, medyo nakakapagpa-activate ito ng ating isipan dahil nga tumutulong mag-release ng endorphins. So, kung isa ka dun sa mga taong madaling ma-distract, madaling mawala yung focus sa ginagawa, madaling mawala sa concentration, ay pwede mong i-try na mag-snack ng chocolate habang nagre-review, habang nag-aaral ka. At saka sabi nga dun sa isang resource na nabasa ko, sa isang pag-aaral sa loob ng 32 years, yung grupo ng pinapakain ng chocolate ay napatunayan na
nagkaroon sila ng mas magandang memorya at mas magandang mga performance ang kanilang mga isip sa pamamagitan ng mga tests. So, doon nakatulong ang chocolate. Kung isa ka dun sa mga inaantok, tutulog-tulog, yun nga, madaling mawala sa focus, then try snacking some dark chocolate next time. Our food number 4 is fatty fish, like sardines, tuna, mackerel, and salmon. Ito ay mayaman sa healthy oils and healthy fats, and ito din ay mayaman sa DHA. Now, speaking of DHA, di ba, napapansin niyo na sa mga commercial ads ng mga gatas ay laging ipinagmamalaki na yun daw ay mayaman sa DHA dahil ang sustansya na ito ay nakatutulong mag-develop ng utak ng isang tao. Yan, nakatutulong mag-develop ng utak ng isang tao. So, habang buntis, si nanay ay umiinom ng mga gatas na mayaman sa DHA para maganda ang pagkakadevelop ng isip ng baby. At ganun din kapag ipinanganak na, habang nagde-develop pa hanggang 2 to 4 years old ang bata, pwede pang bawiin yan, uminom ng gatas or ng mga vitamins na mayaman sa DHA. Now, kung ikaw ay adult na or ikaw ay teenager na, hindi pa huli ang lahat kasi pwede mong bawiin yon, kumain ka ng mga fatty fish, tulad nga ng mga binanggit ko kanina. Kasi kapag mas maraming DHA sa ating katawan, ay mas mare-repair nito ang mga cells ng ating isip. Kaya ang magiging epekto nun ay active ka sa mga pag-aaral na gagawin mo. And food number 5, kung mahilig kang kumain ng mga junk food tulad ng chichirya or mga kung ano-ano pa, baka siguro pwede mo yang ipalit or palitan ng nuts or mga mani. Dahil ang mga mani ay mayaman din sa healthy fats and healthy oils na nakatutulong sa ating utak, sa ating isip. Yan, maraming mga iba't ibang mga uri ng mani. Siyempre, iba't iba din yung magiging dulot nito sa atin. Pero, majority ng mga positive effects ng pagkain ng mani ay ang pagtulong nito na magkaroon tayo ng long-term memory. So, habang nagre-review ka, ang suggestion ko, pwede kang kumain ng mani, snack mo yan. Pero huwag mong kakalimutan na ang dapat lang kainin ng isang tao ay 2 dakot ng kahit na anong mani sa loob ng maghapon. And tip, alam nyo ba na mas effective sana din ang mani kung ang nanay na nagbubuntis ay kinahiligan itong kainin habang pinagbubuntis niya ang baby. 'Di ba? Kasi mas makatutulong yun, mas pupunta yung sustansya kay baby. Pero kahit naman nandyan ka na nag-aaral ka na, effective pa rin yan. Kumain ka ng mani. So sa susunod mong test or exam, mag-snack ka ng mali. Mapapansin mo na mas madali mong maiintindihan at magigets ang binabasa mo. Okay, food number 6, actually it's a drink, is tea. Napatunayan sa isang pag-aaral na ang tea, lalo na ang green tea, ay mayamang source ng EGCG. Ito ay uri ng compound na kung saan ay tumutulong upang mapaigting ang ating long-term memory. So, di ba minsan pag nagre-review ka after ng exam, wala na, limot mo na, tapos na yon. Pero, kapag ikaw ay mahilig sa green tea, ay makatutulong ito upang paigtingin ang iyong long-term memory. Ibig sabihin, mas palalakasin niya na yung mga kinakabisado mo ay mapunta sa memorya mo ng pangmatagalan. At nakatutulong din ito na mag-send ang ating isip na maging aktibo ang ating katawan. So, di ba kapag nagtsatsa ka, medyo may bump ng energy eh. So, yun ay isa pa sa mga positive benefits ng pag-inom ng green tea. So, next time na mag-almusal ka, try mo na uminom ng green tea. Maybe almusal or hapunan, anytime. It's also good, and ano pang mas maganda dito ay mas mababa ang caffeine level nito kumpara sa kape at mas healthy pa. So, try mong uminom ng green tea. Mura lang din naman yun. And number 7, ang pinakamadali sa lahat ay ang tubig. So, ang utak natin ay majority nito, ang component ay tubig. So, kaya ngayong iba, diba, na i-stroke, alam nyo kung ano nangyayari doon. Nadidehydrate sila, kinukulang ng supply ng tubig sa ating katawan, sa ating isip. So, katulad lang din ng auto or ng mga sasakyan na kapag walang gasolina, diba, hihinto, titirik, masisira. Ganon din ang isip ng tao. Kung walang tubig, ito ay hihinto, masisira, at pwede ka pa magkaroon ng permanenteng sakit. Kaya mahalaga na uminom ng tubig ayon sa ating pangangailangan. At sabi nga ng mga ibang studies ay 8
hanggang 10 baso ng tubig ang kailangan natin sa araw-araw. Siyempre, iba-iba yun, depende sa lifestyle mo at saka sa edad mo. So kung gusto ninyo maiwasan yung mga sakit, katulad nga ng stroke na pwedeng makapagbigay ng brain damage na permanent sa ating isip, ay uminom tayo ng sapat na tubig. So, ayun nga, Gratefuls, ang isip natin, ang utak ay pinapagana ng iba't ibang mga nutrients. So, mahalaga na kumain ka ng mga pagkain na ito, but uulitin ko, hindi porket kumain ka na nito is ibig sabihin kinabukasan tatalino ka na agad. Ito ay makatutulong para mag-perform na mas maayos ang ating isipan, ng ating utak, okay? So, I hope na i-try nyong kumain ng mga pagkain na to, not just once. I-try nyo siguro na dire-diretso nyong kainin sa loob ng 2 linggo or 1 buwan and see for yourself. And that's it for today, Gratefuls. I hope you learned something today and you try it on your daily life. And it's shoutout time. Batiin natin yung mga laging nanonood ng Keith and Charlene TV at yung mga talaga namang subscribers and mga loyal viewers ng Keith and Charlene TV. Hi! Shout out kay El Garceles, one of my inspiration para matuto ng English and other teaching related stuff. Deserve niyo po na magkaroon ng 1 million followers. Hashtag future English teacher soon. Hi El! And good luck sa inyong English teaching journey. By the way, Gratefuls, meron pa palang pang-8 na pwede ninyong gawin para tumalino. Manood kayo palagi ng Keith and Charlene TV. Although dito nakakain, pero may matututuhan kayo and you will learn a new language, and learning a new language will keep our brain active and makakatulong yan sa inyo. Shoutout din kay CM Rodriguez. Teacher, sa inyo po ako natuto niyan kasi po sa iba magulo, pero sa inyo po alam ko na po lahat. Thank you po sa inyo. Sana po makatulong pa po lalo sa iba pang estudyante. Thank you po. Hi CM! Thank you very much for supporting Keith and Charlene TV. Hello din kay Ramina Barontong. Salamat po, napakalaking tulong po ito sa amin. Sana marami ka pa pong i-upload. And pa-shoutout po ma'am. Hi Ramina! And hi kay Sherry Yabot Canlas. First comment, pa-shoutout po. Thank you, Cherry, sa pag-abang ng bagong upload. And nandyan din si Jessie Vlogs. O, bisitahin nyo daw yan si Jessie Vlogs. Thank you, ma'am. Dami ko natutunan sa iyo. You should share to all student na mahina sa English. Ingat po kayo. Keep safe. Shoutout from Riyadh, Saudi Arabia. Hello po, Jessie. And sabi ni Gilbert Rigor, pati tilak ng manok English speaking na rin. Yan, lagi kasing may manok sa videos. And that's it for today, Gratefuls. And you have a good day. Bye-bye! 1, 2, 3, let's go! Kid and Charlie TV. Kid and Charlie.